Sumainyo ang Panginoon. Limutin ang inyong sarili, pasanin ang krus at sumunod sa akin. Ito po yung ipinahayag ni Jesus. At kung tinignan po natin, ito rin yung umaalingaw-ngaw. Magkakarugtong po yung tatlong ito. Limutin ang sarili, pasanin ang krus, at sumunod sa akin. Bahagi ginoon ng pagkilos na kung tutusin ay ito rin yung ipinahayag ni Propeta Isaiah sa unang pagbasa. So, kahit na ako'y inalimusta, ay aking tatanggapin. Bakit? Dahil ako'y nananalig, yun ang sabi ng propeta, na hindi mo ako pababayaan. Baka pagkakataon na kutunin po natin ay medyo may kahirapan. Bakit? It's against human nature. Bakit limunin ang sarili? Ano ba yung natura ng tao? Yung para sa sarili. Alin ang akin dyan? Pero dito sinasabi na alin? Well, sinasabi rin na kaya nga si Jesus nagtanong, sino ako? Sabi ng tao, sino ako? Sabi ninyo, mahalaga rin makita kung alin yung ako at alin yung akin. Kaya lang, yung hamon na titingnan natin na alin, ang paglimot sa sarili ay higit sa pamantayan ng natura ng tao. Na alin, ang titingnan lamang ay ang sarili. At tutusin ay humahandong sa alin, yung exaggeration ng pagtingin sa sarili, yung pagiging makasarili. Yung kalimitan na nakita natin, hindi lang tayo nagpapahalaga sa sarili, pero mayroon tayong tendency na maging makasarili. Bahagi pa rin ito ng tinatawag natin iniwang bahagi ng kasalanang mana na ipinagkaloob sa atin. Mayroong palaging tendency na magiging makasarili. Kaya yun ang hamon na pinamanig ng buong kapag. Limutin ang sarili. Limutin ang sarili. Saan? Sa isip at sa pananalita. Hindi mo masama na makita mo kung alin yung iyong sarili. Pero sana masanay tayo na kinakailangan na maging bahagi ng ating pagkilos na handa natin isang tabi ang ating sarili para huwag tayong magiging makasarili. Ang tamang-tama rin kasi medyo mahirap po yung tinatawag natin na paglimot sa sarili. Pagkakataon, hindi lang naman natin lilimutin yung sarili simply because sabi nga, hindi lang sa pagkakataon kayo makakalimutin. Kaya nakalimutan mo na yung sarili mo. Hindi kaya, hindi rito yung ibig sabihin na nawawala ka sa sarili. Kaya ka nagwawala. Nagwawala. Hindi. Ngunit yung paglimot sa sarili. So, paano natin makita? Kasi yung hamon na pinapaayaw ng Jesus yung pagtingin sa iba. Hindi lang natin lilimutin yung ating sarili. At isang pamamaraan na maaaring makatulong din natin. Yung pangalawa, pasanin mo ang iyong krus. Pasanin mo ang iyong krus. Ngayon po ay September 14.
ngayon ay kapistahan ng exaltation of the cross. Bahagi yun ngayong araw na ito, bagamat yung misa natin ay parang sa araw ng bukas. Tamang-tama na ipinaalala sa atin ang Kumi Kapal na napakaraming nais na ituro ng krus na Jesus. Kaya isang bahagi yun na masabi natin na nililimot mo yung sarili mo, nagpapasa ng krus. Pinapasa natin yung krus. Lahat tayo, alam natin may mga krus natin sa buhay. Pero ang tanong ngayon, pinapasan ba natin yung ating krus? Baka ngayong krus natin, inigiwanan natin. At kung minsan, ina-expect natin na alin, iba yung magdadala ng ating krus. Kaya kung minsan, yung iba nabibigatan. Bakit? Hindi natin dinadala yung ating krus. Kaya kung natutusin, yung synod o synodality, nagpapagaano kasi sama-sama. Kung lahat tayo nagdadala ng ating krus, hindi mo mabibigatan ng iba. Kaya yung iba bigat na bigat Bakit? Kasi yung iba hindi nagdadala ng krus. Sa pamilya, kapag yung tatay ay pabayaan sa kanilang pamilya, yung kanyang krus, dinadala yan ng kanyang asawa at mga anak. Ganon din kapag yung nanay, hindi niya dinadala yung kanyang krus. Sino mag-aasikaso yan? Ay yung tatay at yung mga anak. Bahagi yun Pero kapag lahat yan, dinadala natin yung ating krus. Yung tatay, yung nanay, yung anak, mas naging madali at mas madali yung pag-unlad ng pagkilos natin sa daigdig na ito. At yung panyayan ay pinapahayag ni Jesus. Bagaman sabi na natin, pasanin ninyo yung inyong krus, bahagi rin yun na kung tutusin, medyo mas malalim, hindi lang yung ating krus. At kung minsan yung krus natin yung alin, kasama na rin yan yung mga taong hindi nagpapasa ng kanilang krus. Kung minsan nagiging krus din natin, kung minsan pinapasan din natin. So bahagi rin yun. Pero yun ay higit na makatutulong. Pero mas maganda kung yung mga tao na pinapasan natin yung kanilang krus, sana magturuan din natin na pasanin yung kanyang krus. Mas naging makahulugan at alin, mas marami tayong magagawa. Mas magiging produktibo tayo. Mas lalong lalago ang paghahari ng Diyos sa daigdig na ito. Kaya pa yung pagkawasan ng krus, ano yun? Yun ay pagtanggap ng ating responsibilidad. Yung paanyaya na ipinapahayaw ng Kumi Kapal, bahagi yun. Hinakailangan na makita natin. Yung tao ngayon, kalimitan ng mga tao, mga sarili, ano yan, iniiwasan ang krus. Bakit? Gusto yan pasarap sa buhay. Hindi mo masamang ikaw ay makaranas ng sarap sa buhay. Pero dapat, yung magiging pasarap mo sa buhay, hindi maging krus ng iba. Kasi kung ang pasarap mo sa buhay ay nagiging krus ng iba, ay ikaw ay nagiging krus ng iba. At ikaw ay later on, hindi mo pinapasan yung sarili mong krus. Kaya, kung tutusin mo, napakahalaga yung turo ng bahagi ng pagtugon sa paanyaya na ipinapahayag ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya rin po, bukas, akibat ng pagdiriwang natin ngayon na dakilang kabisahan ng pagkatampok sa krus, bukas ay yung kabisahan ng mahal na Birhen Maria ng dalamhati. So, kasama ang mahal na Birhen Maria sa pagpapasa ng krus na Jesus. Pagdadalamhati. Kaya makita mo natin. At yun ay yung pagdadalamhati na ito ay yung pagpapasa namin ng krus,
ay mayroong tinatawag natin vicarious effect. Ang krus na nagdudulot ng kaligtasan. Kasi yun ang krus na Jesus. No? Yung krus na Jesus na nagdulot ng kanyang kamatayan. Pero bakit niya ginawa yun? Para magkamit tayo ng kaligtasan. No? Tayo ay maligtas mula sa kasalanan at kapahamakan. At panghuli, ang paanyaya na pinayag ni Jesus, sumunod kayo sa akin. Sumunod kayo sa akin. Sa pagdadala ng kanyang krus, pero yung sabihin, yung pagdadala ng krus na ito ay alin? Out of love. No? Dapat may kaakibat na pag-ibig. Kasi yun ang dahilan kung bakit siya isa nagpakapako sa krus. No? Hindi gawa lang gusto niyang siya mahirapan. No? Pero kaya niyang harapin ang paghihirap, pagkamatay, at sa kanyang muling pagkabuhay para rin dahil gawa ng pag-ibig. Ano? Gawa ng pag-ibig. Naging madali ang lahat ng bagay. Madaling sumunod kahit kanino kapag may pag-ibig. Madaling sumunod kay Jesus kapag tayo ay pinupuno at pinupuspos ng pag-ibig. Lalo-lalo ng kanyang pag-ibig para sa atin. Kaya bahagi ko yun. Pagkakataon na kung saan yun yung higit natin pahalagahan. Kaya nga siguro yung iba kaya hindi makasunod sapagkat hindi nila maramdaman yung pag-ibig. Iparamdamin yung pag-ibig. At nakikita natin, hoping na sa pagpapahayag ng ating pag-ibig ay maramdaman nila at alin, sila rin ay tunay na makatugon sa panawagan ng Diyos, gawa din ng pag-ibig. No? Bagaman ito, akala natin, alam nyo, isa ang problema natin sa tinatawag natin na mga pelikula ngayon, mga pinapanood natin. Yung ang kumisan ay nagiging pinagbubutan ay alin, yung paghihiganti, vengeance, no? Ay tama, no? may epekto. No? Kaya nga yumaman kasi gusto mong makaganti. No? Pero hindi ng pamamaraan ang turo ng ating pananampalataya. Yung pamamaraan ng pananampalataya natin ay alin, pag-ibig. Hindi gawa lang, kaya gumagawa niyan ay gawa ng gusto mong makaganti. Hindi. Kaya mo ginagawa yan, gawa ng gusto mong ipahayag ang iyong pag-ibig. Yun ang sinasabi ko sa ikalawang pagbasa na nakita natin. Sa sulat ni San Pablo, anong sabi niya? Ipapakita ko yung aking mga gawa. Ipapakita ko ang aking pananampalataya sa mga gawa. Hindi pwedeng pananampalataya na may gawa, na walang gawa. Patay yun. No? Hindi pwedeng faith alone. Ang damang pananampalataya ay may gawa. At magagawa natin yung pananampalataya may gawa kapag maliwanag sa atin yung pag-ibig na ipinamamanhid ng buong kabayan. Kaya yun ang makita ko natin, ano yung ating krus. Tingnan natin yung ating krus. Dinadala ba natin yung ating mga krus? At dinadala ba natin ito ng puno ng pag-ibig? At yun yung idalangin natin sa harapan ng Diyos. At ako humingi din ako sa inyo ng panalangin kasi bukas ay anniversary ng aking pagkapari. Ako yung 31 years na pari bukas. So, already of sorrows. Ako ay sana nga nakita natin na nawa yung pagkilos na ito sa taon ay nawa ay tunay na makasunod sa kalooban ng Diyos na puno
ng pag-ibig.